In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amen. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimette nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris. Et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amen. Paport, estribord! Ang bagal-bagal, ang kupad-kupad, usad pagong. Wala na bang ibibilis itong vapor? Parang isang dekada na tayong naglalayag sa sobrang bagal. Kaunting tuli naman ng makina, kapitan. Paumanhin doon niya, Victorina. Subalit, maraming manginistang sasakyan na maaari natin mabangga. At isa pa'y, maaaring sumansad ang vapor sa malawak na playang iyan. Hay Diyos ko! Kung wala lang sana ang mga Indio dito sa Pilipinas, ay marahil bibilis ang takbo ng vapor. Malas! Malas! Wala na talagang magandang lawa dito sa Pilipinas. Donna Victorina, huwag mo masyadong pausukin ang iyong mga tenga. Baka kumupas ang mga koloreta sa iyong magmuka. Sa katunayan, madilim lang malutasin ang mga problema nito. Hindi ko nga alam bakit ni isa hindi nakaisip. At ano naman ito, Aber? Lilika ito ng bagong ilog sa pamamagitan ng paggawa ng kanal at sarahan ang bato ng dating ilog. Sa ganitong paraan, hindi maaksaya ang lupa at ikli pang oras ng biyahe. Isang panukalang Yankee. Simple. Ipagpaumanhin ninyo Don Simon, ngunit hindi ako sang-ayon sa inyong mungkahi. Malaking pera ang gugugulin dito at saan naman tayo kukuha ng pambayad sa mga manggagawa? At sino naman nagsabi na papasahurin ng mga manggagawa? Isa pa, sa pilitang pagtatrabuhin ng mga bilanggo, bihag, matanda at binata ng mga lalaki. Subalit ang iyong mungkahi ay maaaring magdulot ng himagsikan. Himagsikan? Naghihimagsik pa ang mga taga-Ehipto nang buuin nila ang piramide? Eh ang mga bilanggo Hudyo laban kay Tito, sila ba ay nag-alasa? Ang isang edukadong tao na katulad ninyo ay ganito pala kahina pagdating sa kasaysayan. Ngunit hindi mga taga-Ehipto, ni hindi mga Hudyo ang iyong kaharap. Isang tigre kung magalit ang mga Pilipino, lalong-lalo na nung sila ay sa pilitang pinagawa. Naalala ko na, naikwento ni Padre Salve na ang bahay at paggamutan sa Los Baños ay naitayo sa ganong pamaraan. Ano ba iyong pinasasabi? Hindi mo ba? Wala nang kunang ano pa. Ang sabi ay nasabi na. At kayo, Padre Sibila, huwag ninyong subukang magsalita ng mga kabalbalan. Ano naman ang kabuluhan ninyong mga praile kung ang bayan ay maghihimagsik? Sigurado akong may masamang maidudulot ang mungkahi ni Simon. Hindi niya man lamang ito isinangguni sa mga taong na matagal na naninirahan sa Pilipinas. Kung sa bagay, Don Custodio, ano naman ang iyong panukala? Kung iisipin ay mas mainam pa ang aking mungkahi. Nais kong pag-alagain ng mga itik ang mga taong naninirahan malapit sa hilo. Ang mga itik ay kakain ng mga suso, kasama na rin ang mga buhangin sa ilalim ng lawa. Na kung makukuha, ay mapapalalim nito ang tubig at mas mapapabuti nito ang daloy ng vapor. Naku, Don Custodio,
Kung maraming mag-aalaga ng itik, ay dadami din ang balot. Nakakasuka, nakakadiri. Tabunan na sana ang lawa. Vapor, Pistivor! Patula pa. Parang may gustong ipahiwatig ang mga linya sa tulang ito. Teka! Dapat si Don Tiburcio ay dapat ding tulain. Paano nga pa siya makinig sa tutula? Teka, dalawang paa, mahaba ang isa. Kapwa ay nanalayan ng dalawa pa na kapag nakita ni Isagani ay kanyang ipanregalo sa kanyang magiging tiya na Espanyolang may buhok na pula. Senyores, tandaan niyo may 3 putahe pa tayong dapat pangalanan. May lumpiang gawa sa baboy, binyagana yung lumpiang Irene. Mali ka! Hindi ko makain ng baboy si Padre Irene. Pera na lamang kapag matatagpas ng kanyang ilong na parang loro. Ipagtagpas ang ilong! Ipagtagpas! Respeto mga kasama, konting respeto! Ang ikatlong putay ay turtang almas. Ialay sa mga kura. Mukha silang pumikisay na hipon, di ba? Kung gayon, tatawagin itong turtang kura. Turtang kura! Turtang kura! Ang ika-4 naman na putay ay pansit disado. Marapat na ialay natin ang putang ito para sa bansa at pamahalaan. Ialay! Tula ko dyan! Irespeto ang opinyon ng nakababata. Irespeto ang tinamaan ng mga salita. Ialay natin ito kay Chito Peruga. Isang incheck na katungtungan ng batong kayamang Pilipino. Wag sa kanyang maitim na buti. Tahimik na nagmamagmahal sa atin. Mga minamahal na kapatid, katulad ng isang mapatigang na kabalyero, narito ako at matapang na humaharap sa inyo. Bastos na Tadeo, walang orihinalidad. Kopyang-kopya mo ang aking talumpati. Huwag kang istorbo sa nagtatalumpati sa Dogal. Konting guto, kaibigan, konting karangalan. Tumahimik kayo! Tahimik! Tahimik! Patis nga. Patis. Tayo ng laway ko kahihingi. Lumpia. Oh, ang bagal naman ng lumpia. Oo, yun nga palang lumpia. May nagmamanman sa atin, isang katulong ni Padre Sibilia. Ha? Sino? Ika mo? Ginoo, mari ba kita matulog? Basilio, ikanalulungkot ang gambalayan ng iyong pagsasalita. Ngunit kailangan mong makinig sa akin. Mahalaga ang bawat segundo ng pag-ikot ng mundo mo at mundo ko. Napansin mo hindi mo man lang binuklat ang mga babasahin sa iyong hapag. Ako ang nagpadala ng iyan mula sa mga kaibigan kong galing pa sa ibang lugar. Wala ka man lang bang kahit katiting na pagmamahal sa kalayaan? Hindi po totoo sinasabi niyo. Wala na akong panahon para makipagtalo sa iyo, Basilio. Sa sabog ng Revolusyon Soviet ko, wala ka nang makikitang kayapang lansangan, hindi ka na rin makakapagtapos sa pamantasang iyong pinapasukan. Hinanda ko ng lahat upang masiguro ang aming tagumpay. Kaya kapag kami ang nagwagi, lahat-lahat ng tumatalikod sa pinaglalaban ng aming samahan ay ituring naming mga kaaway. Oo, inuulit ko, mga kaaway. Kaya ngayon, Basilio, pumili ka, kamatayan o kinabukasan. Kamatayan o kinabukasan? Saan ka papanig? Sa amin o sa pamahalaan? Bigyan niyo po ako ng mahababang paliwanag. Isang katotohanan na ang pamahalaan ay nagpapasa sa kaban ng bayan. Ito ang dahilan kung bakit sumang-ayon ang pamahalaan na ituloy ang pagtatanghal na nagtatampok ng mga malalaswang bagay. Ako ang nagutos sa kura ng simbahan, sa Kapitan General na bigyang diin ng pakanang digmaan ng bayan. Dalawang peras ang nagigirangan, dalawang lakas ang naglalaban. Naguguluhan po ako, Don Simon. Ano pa talaga ang balak niyo? Nasa ibaba ngayon ng mga tulisan na pinumunuan ngayon ni Cabezang Tales. Ngayon ay kailangan mong pumili. Sasama ka sa amin o nais mo namang sumiksik sa bendisyon ng pamahalaan? Kailangan mong pumili. Ang kawalan ng paninigan ay pagtuligsa mo sa amin at sa pamahalaan. Hindi ka maaaring pumagitna na sa dalawang bato ay nagugumpungan. Pero kung sasama po ako sa inyo, ano po aking babalikatin? Ikaw ang pamahalaan ko na magbubukas ng monasteryo. Itatakas ko si Maria Clara at ang anak ni Kapitan Tiago. Si Maria Clara?
anak ni Kapitan Tiago sa monasteryo? Hindi po ba nahuli na po tayo? Huli? Anong ibig mong sabihin? Ulitin mo nga sinabi mo, Basilio. Basilio! Ikinalulungkot ko po, ngunit pumanaw na po siya. Nakita ko po siyang binibihisan at inaayusan para sa kanyang libing. Hindi. Hindi totoo ang sinabi mo. Hindi pa patay si Maria Clara. Ililigtas ko pa siya. Ililigtas ko pa siya sa monasteryo. Kailangan ko siyang makita. Kailangan na makita niya ako. Maria Clara, uirog ko. Bakit ka lumisan at iniwan ako? Nasa Peking ka ba kagabi? Sa dahilan po masamang lagay ni Kapitan Tiago at ako'y kailangan. Mabuti kung ganon at hindi ka dumalo. Ngunit hindi ka ba kasapi ng mga kapisan ng mga estudyante? Nabigay lamang po ako ng bitaw. Kung ganon ay dapat kang umuwi ngayon din at punitin ang lahat ng papel na maaring mapasangkot sa iyo. Wala po akong sukat na ipangamba tukol dyan. Ngunit si Ginoong Simon po, kaya walang... Sinugatan siya ng isang kunsino at salamat sa Diyos, hindi maaring may kinalaman siya roon. Ang mga estudyante ang nasasangkot dahil sa mapaskil na may mga sasamang sinasabi at sa universidad pa raw natagpuan. Nabigay lamang po ako ng bitaw. Kayo, ang taga-Kali Analog at nag-aaral ng medisina, mabuti at kayo na ang kusang na parito, kayo'y aming dinarakit. Bakit po pati ako'y... Don Simon, mabuti at nakarating kayo. Binabati ko kayo ni Paulita. Itong ang ginaldo kong lampara. Nako, nag-abala ka pa. Kay gandang lampara. Maraming salamat po. Bakit hindi nilagay yung lampara sa gitna ng pagkainan? Mabuti pa nga, sayang naman ang kagandahan. Paulita, nais ko pa sanang magtagal. Subalit meron akong kliyenteng na nais bumili ng aking alas. Kaya kailangan ko pa siyang katagpuin. Ay, ganun ho ba? Sige po, maraming salamat sa pagpapaunlak ng aming imbitasyon. Hindi ako masamang tao! Kailangan ko silang ligtas! Bawal kang pumasok dito! Di mo ba nakita ang iyong itsura at kasuotan? Kailangan lang! Nanganib ang kanilang buhay! Nakainom ka ba? O sadyang bingi ka lang? Bawal nga, di ba? Silvio, sa eskolta, ang madali. Gusto hindi nang lampara. Isagani! Ano ginagawa mo dito? Halika na napaliwan tayo sa bahay na yan! Bakit naman ako lalayo? Gusto mo ba mabuhay? Meron para sa loob ng bahay na mayroong dinamita! Kung sasabog ngayon, lahat tayo mamamatay! Hayaan mo muna akong makita siya. Kahit suling sandali na lang. Sinabi ko. Ano itong papel na ito? Anong ibig sabihin ito? Mane, Tisel, Paris, Crisostomo Ibarra. Ibarra? Buhay si Crisostomo Ibarra? Sino si Crisostomo Ibarra? Isang pilibusterong matagal ang patay. Ito'y masamang biro! Hindi kaya'y minumulto niya tayo? Padre Salve, nakikilala mo ba ang lagda niyong kaibigan? Siya nga! Totoo nga! Ang lagdang ito ay kay Crisostomo mismo. May matanda rito nag-aagaw buhay. Lolo? Lolo? Lolo Celo? Lolo Celo? Mabuti. Nakikita tayo. Huling sandali. Patawarin mo ako. Huwag mo akong iwan. Parati kang umiilan. At pagkasama na kami. Lolo! Nahihirapan mo ba kayo Ginoong Simon? Kaunti lang ako. Subalit sa inyo matatapos tayo ng pag-ibig ko.
Diyos ko, ano ginawa mo sa iyong sarili? Wala nang lunas sa lasang ngayon ko. Hindi ako papalapit na buhay. May paraan pa. Hanap ako ng lunas. Nangyayari, nag-aasaya lang naman pala. Mamamatay na ako ng ng aking buhay. Ako si Jesus Kumayabara. 13 taon na nakaraan. Umulan ng kapag bumalik mula sa pag-aaral sa Europa. Upang gumawa ng mabuti para sa bayan. Napakasalan ng aking nimulong si Maria Clara. Subalit, lahat ng ito ay nawala. Nang dawit nila ako sa kaguluhan. Wala akong kinalaman. Tumakas ako dala ang aking kayamanan ng aking mga magulang. Nagpayaman at bumalik upang naghihigan din sa mga nangapit sa akin at sa aking mga mahal sa buhay. Patawarin ka ng Diyos, anak. Alam niyang hindi mo gusto ang lahat na ikaw ay nasilaw lamang ng galit at pagiganti. Gusto natin lahat na mangyari. Hindi nagtagumpay ang plano ng dahil sa Kanya, sapagkat alam niyang hindi ito tama. Igalang natin ang Kanyang kapasyahan. Ang ibig niyang sabihin, gusto na Kanyang kalooban na mangyari ang mga ito? Walang makapagsabi ng isip ng Diyos, ngunit hindi siya nangangaral ng masama para sa atin. Subalit, bakit hindi niya ako tinulungan? Sapagkat hindi niya gusto ang parang iyong ginawa. Hindi kailanman papawi ng kasamaan at isa pang kasamaan. Walang nalilikha ang puot, kundi krimen at mga kriminal. Tanging pag-ibig lamang makapagligtas. Ang kaligtasan ay nasa kabaitan. Ang kabaitan ay pagpapasakit at pag-ibig. Maraming salamat, Padre. Ngayon ay palagpayapan ng mga kamarahan. Naway makakasama mo na ang mga mahal mo sa buhay, sa paraiso na kung saan wala na naghihirap.